kay maimbuntag sa tanan, no? So salamat sa Ginoo. Once again, nga naa nata din hinasad, nagtigom, no, para sa pagsimba sa ato ang Dios. No, so we make it sure nga ang ato ang pagsimba karon, no, we are worthy nga matubang sa ato ang Ginoo. No, importante ni atong pagtigom tungod kay kani buluhaton sa Ginoo. Kay ang Bible nagaingon, not forsaking the assembling of ourselves together as a matter of some is, but exhorting one another. No, so mauna ang command sa ato ang Dios nga magsimba ta, no, sa ato ang buhi nga Dios. No, so dalaygon ang Ginoo karon nga kabuntagon ato na pong gamiton ang atong panahon sa Sunday school. No, so before ta mag-start, mag-ampo ta sa Ginoo. Gracious Heavenly Father, Lord God, we come to you this morning with your presence. Salamat kay Ginoo nga imuha kaming itigom karon. Lord, I pray nga ikaw ang maghatag og understanding sa matag isa sa imuhang pulong, Ginoo. Kay nasayod kami, Lord, nga ang imong pulong kailangan yun nga istadihan para among masabtan, Ginoo, with the guidance of the Holy Spirit. Busa, Lord, nabangi kami, pasabta kami, Ginoo, kung unsa ang imuhang mga mensahe nga ipaabot nimo sa among kinabuhi, Lord. Og nasiga kami karon nga buntag, og mao ni rason, Ginoo, nga mag-faithful kami nga mga lagad kanimo in this last day. Salamat kay Ginoo sa tanan, salamat sa mga bisita, first timer, Lord, I pray nga dili sila mauli nga hawang. Salamat, Lord, nga ikaw ang mag-full sa amoa, Ginoo, nga ma-filled kami sa balaan nga espiritu. Og karon nga buntag, Ginoo, gibalik namo ang dungog ug ang himaya in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So basahon nato ang Book of Luke. No, so para sa atong Sunday school, dinhi nato kuhaon ang Sunday school sa Luke chapter 21. No, so basahon nako ang Luke chapter 21 verse 25. No, so sugdan nako sa verse number 25. No, so Luke chapter 21 verse 25, the Bible says, "And there shall be sign in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring." Verse number 26, "Men's heart failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the power of heaven shall be shaken." So, atong nabasa dinhi ang coming of the Son of God, no, which is Jesus Christ. No, nasayod kita nga ang Luke chapter 21, this is the second advent, no, the coming of our Lord Jesus Christ. Ug naay ginatawag dinhi nga the Bible says is and upon the earth distress of nation, no, so naay mga kalisang, no, naay mga kagulanan, no, og ningon ang Bible din with perplexity, no, naay mga confusion, pagkalibog. Mao nang atong iampo sa Ginoo nga atong iampo sa Dios nga we are worthy to escape all these things shall come to pass. No, atong iampo sa Ginoo kay kaning Luke chapter 21 is the coming tribulation time period. Og ang promise sa atong Ginoo nga before sa tribulation kuhaon sa taniya pinaagi sa rapture. No, mao na pasalamatan nato sa Dios og atong iampo sa Dios nga we are worthy nga muuban sa maong rapture. No, so mao na atong iampo sa Ginoo nga we make it sure nga kitang tanan na dawat na nato si Jesus Christ as personal Lord and Savior. Kay nasayod kita kaning tribulation time period is the total apocalyptic event, no? So mao ni ang pinaka lisod nga sitwasyon sa panahon sa kalibutan, no? Og ato ang nabasa dinhi, men's heart failing them for fear, no? So tungod sa ilang mga kahadlok, naay mga nakuyapan, no, naay nang lisang, no? Og niingon ang Bible din for looking after those things which are coming on the earth, for the power of heaven shall be shaken. So naay mga paglinog, no, grabe ang mga nahitabo aning nga panahon. Pero nasayod kita sa ato ang panahon karon nga naay mga kondisyon nga alarming, no, naay mga panahon nga sama niyan ato ang mga nabasa. Og wala pa tagi kuha sa Ginoo pinaagi sa rapture, pero nahitabo na ang mga sign,
no, sa coming of Jesus Christ. Mao na yung pagpahinumdum sa Ginoo, no, nga hapit na gyud siya mobalik sa ato ang panahon, no. Hapit na mobalik ang atong Ginoo pinaagi sa rapture, no. Mao na ato ang iampo sa Dios nga kita dasig, no, kanunay tang dasig sa pagpangalagad sa Ginoo in this last day, no. Ato yung himuon nga ang ato ang kinabuhi in tune sa ato ang Ginoo, tungod kay naa na ang mga sign, no, ato makita ang mga sign sa iyang pagbalik, no. Last week lang, no, na ay mga linog nga nahitabo, no, sa kalain-lain nga lugar, ug naay mga namatay, no, ug naay bagyo, naay pagbaha. So ingon ana ang mga nahitabo sa kalibutan, ug atong nabasa dinhi nga grabe, no, dili pa na mao kung dili grabe ang moabot sa panahon sa tribulation. Mao na gipahinumduman ta sa Ginoo nga dapat di ay karon nga panahon ato na siyang alagalon, no, ato na siyang himuon nga priority sa ato ang kinabuhi, no, no matter unsa atong ginabuhat, as long nga dapat unahon nato ang ato ang Ginoo, no. So karon nga Sunday school, ang ato ang titulo sa mensahe is the alarming condition of our time, no. So mga katingalahan nga sitwasyon sa ato ang panahon, tungod kay nasayod kita nga daghan na og mga katingalahan nga panghitabo sa ato ang panahon nga wala na to may experience, no, sama sa grabe nga linog, no. Magmalisang ta, pero dapat dili ta mabalaka, tungod kay ang Bible nagaingon, si Jesus Christ nag-promise, I will never leave thee nor forsake thee, kung ikaw anak na sa Ginoo. Mao nang the alarming condition of our time, no. So ato ning kuhaan og application sa ato ang panahon karon, no. Unsa man ang mga alarming condition sa ato ang panahon karon? Ang number 1 is shocking disaster, no. Nasayod kita nga naay mga disaster panghitabo nga makasyak, no, sa kinabuhi, no. Kay ang Bible sa ato ang gibasa ganiha nga naay mga linog nga grabe, kusog kayo ang mga disaster nga nahitabo. Mao nang makalisang og ikaw karon Kristohanon, luwas na sa dugo ni Kristo, dapat mga lagad na ta sa ato ang Dios nga faithfully serve as a servant of God, no. Mga lagad ta tungod kay kita mga alagad sa ato ang Ginoo, no. Atong buhaton ang ato ang mga responsibility as a Christian, no, tungod kay makalilisang na ang sitwasyon sa ato ang kalibutan karon, og sign nga hapit na mobalik ang ato ang Ginoo. So atong basahon ang Hebrews chapter 12. Unsa may gisulti din sa Hebrews chapter 12 verse 26. The Bible says in Hebrews chapter 12 verse 26, whose voice, so God's voice, so tingog sa Ginoo, whose voice then shook the earth. So ang tingog sa Ginoo makatayog sa kalibutan. So kani daing earthquake, isa ni ka sign nga voice of God, no. Mao ni pagpahinumdum sa ato ang Ginoo, kay basin ang tao nakalimot na kaniya. Nasayod kita nga ang tao karon mas gitagag importansya ang kalibutan, no, kaysa ato ang Ginoo. Mao nang naay mga warning ang ato ang Dios, no. So the Bible says, whose voice then shook the earth. But now he hath promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also in heaven. So naa siya ay gisulti, naa siya ay promise nga nagaingon, dili lang ni mao ang iyang pagtayog sa kalibutan, kung dili pati ang heaven, no, pati ang clouds, ang kalangitan maguyog. So ibig sabihin, grabe kakusog sa linog, no. So mao na ang pahinumdum sa ato ang Ginoo. Mao nang kung naay mga linog, naay mga disaster, atong hinumduman kanunay nga basig warning na sa ato ang Dios. Nga kinahanglan kita atong i-share ang pulong sa Ginoo, kay basig ang tao, daghanag mga tao nga dili na nila gitagag pagtagad ang kamatuoran, no. Mao nang nag-warning ang ato ang Dios. Ang verse number 27, and this word, so kani nga pulong, iyahang pulong, yet once more, no, sa isa pa, ingon ang Bible, signifieth the removing of those things
that are shaken. No? So nagpasabot kani nga kaning iyang pulong nga mubalhin sa tanang mga butang pinaagi sa pag-uyog. No? So makita nato dinhi, no, kung atong basahon ang Revelation chapter 6 verse 12, kung ato ang nahinumduman ang 6 seals nga giabrihan sa book of Revelation chapter 6, no? Unsa may gisulti didto ang ikaunom nga silyo. So the Bible says in Revelation chapter 6 verse 12, and I beheld when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun become black. So ingon ana kakusog sa earthquake, no? Ang sun nahimong itom, wala na siga as sackcloth of hair, and the moon become as blood. Ingon ana ang mahitabo sa coming of Jesus Christ, no? And the stars of heaven fell unto the earth. Tanawa ang mga bituon mahagbong, no? Ingon ana kakusog ang linog, no? Even as a fig tree casted. So atong makita dinhi sa verse number 14, and the heaven departed as a scroll when it rolled together, no? So sama sa basahon nga gilukot, no? Ang mga kalangitan, ang mga clouds, no? Every mountain and island were moved out of their places, no? So klaro kayong Bible nga naay mahitabo nga earthquake nga grabe ka kusog, no? Makalilisang, pero usbonako magpasalamat ta sa Ginoo kay dili na ta moabot didto. Isa lang ka warning ni nga dapat di ay kung naa may mga shocking disaster nga maabot kanato sa atong panahon karon, dapat atong hunaw-naon nga kana pagpahinumdom sa atong Ginoo. No, nasayod kita nga kitang mga Kristohanon naatay mga dapat buhaton bilang kita Kristohanon. Dapat magpaluyuta, double time na kita nga magpamuhat para sa atong Ginoo. Daghan pa og mga tao nga wala pa makadungog sa pulong sa Ginoo. Daghan og mga tao nga ilang gibaliwala ang kamatuoran, mao nang nagwarning ang ato ang Dios nga kitang mga Kristohanon ihatang gi-remind nga dapat natong isabwag ang pulong sa Ginoo. Dapat natong i-share sa mga tao nga importante ang Ginoo sa kinabuhi, no? Importante si Jesus Christ nga unahon siya, no? Mao nang atong makita din ha nga ang shocking disaster isa ka pahinumdom sa ato ang Dios, no? Last week grabe ang nahitabo sa kalibutan, no? Naay linog, naay baha, naay mga bagyo. Ingon ana ang pagpahinumdom sa ato ang Ginoo. Mao nang magpasalamat ta sa ato ang Dios kay kita gitudloan nga kita dili gyud ta mabalaka, no? Unsa may mahitabo kanato, mamatay man ta ana nga sitwasyon, pero kita sigurado nga naatay paulian didto kaniya, no? Ato yung ibutang sa atong utok, ato ibutang sa atong hunahuna nga ang tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi is kabubuton sa atong Ginoo, no? Mao nang ingon siya din ha, all things work together for good, no? Ato yung isalig tanan sa ato ang Ginoo, no? Atong iampo lang sa ato ang Dios instead nga mabalaka kita, no? Atong iampo sa atong Ginoo og atong siguradoon nga atong mabuhat ang ato ang command sa ato ang Dios dinhi sa iyang pulong, no? So mao na ang mga disaster nga makalilisang, no? O ang unsa pa ang mga alarming nga condition karon sa atong sitwasyon, sa ato ang panahon karon, no? Sa ato ang presenting panahon karon, nasayod kita nga ang isa sa rason nga nagpahinumdom mga atong Ginoo tungod og Satan's deception. Grabe na ang deception ni Satanas. Gigamit niya, daghan siya gigamit nga tao karon para mo deceive sa kalibutan, para dili matuuhan si Jesucristo o walay lain tuuhan kung dili si Satan, no? So atong basahon dinhi ang Bible sa book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, no? So the Bible says in 2 Thessalonians chapter 2, the Bible says in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, let no man deceive you by any means. So nagwarning si Apostle Paul dinhi, no, sa panahon sa
tribulation, the Bible says, let no man deceive you by any means. No, dapat dili ta ma-deceive sa bisag unsa nga klase nga pamamaagi ni Satan. No, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So makita nato kini nga pamaagi ni Satan. Sa ato ang panahon karon, grabe na ang pamaagi ni Satan, no? Ma-deceive ka, malinlang ka tungod sa pamaagi ni Satan. Mao nang nag-warning ang word of God nga be wise as a serpent, no? Dapat magiging wise kitang mga anak sa Ginoo, na dapat kitang mga Kristohanon always ta mga basa sa iyang pulong. Kaya nasayod kita nga ang iyang pulong maulang ni maghatag kanato og kaalam gikan sa pulong sa Dios, no? Maghatag kanato og idea nga malayo ta sa sitwasyon, malayo ta sa kalihukan ni Satan, maka-overcome ta, no? Maka-resist kita sa wiles of the devils, pinaagi sa pag-meditate sa pulong sa Ginoo. But sad to say, ang pulong sa Ginoo, no, dili na matagaag importansya, labi na sa mga Kristohanon karon nga unta nasayod kita nga ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang pag-study sa Word of God, importante yun sa atong kinabuhi. Pero kumusta ka ang ato ang time sa pagbasa sa Biblia? Mao nang ang Bible naalang dinhi kanunay, no? Naalang, pero wala nato gitagaag pagtagad ang pulong sa Ginoo. Mao ning ato ning tagaag pagtagad karon, no? Sa panahon karon, atong tagaan o pagtagad ang pagbasa sa iyang pulong. Kay nasayod kita nga grabe na ang Satan's deception, no? Dapat maging faithful ta sa ato ang Ginoo, no? Pinaagi sa pagbasa sa iyang pulong, pagampo, no, sa Ginoo. Kay nasayod kita nga bisag unsaon natog share sa pulong sa Dios, bisan unsa isabwag nato ang pulong sa Ginoo, ang dautan magkagrabi nga magkagrabi. Dili na ta matingala ana tungod kay mauna ang prophesy sa word of God, no? The Bible says in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 13, evil men and seducers shall wax worse and worse, being deceived. No, maunang ang mga dautan magkagrabi nga magkagrabi, despite nga daghan ang magawali sa kamatuoran, pero ang kadautan magkagrabi, no? Tungod kay ingon ana gyud ang trending sa panahon karon, no? Ingon ana gyud ang kasing-kasing sa mga tao nga mo mas importansya pa nila, mas gitagaan pa nilang importante ang pagbuhat og dinautan. Mao nang buhata lang imong part, no? Dapat mga lagad lang ta sa Ginoo, share lang ta sa iyang pulong para mag-glorify nato ang atong Dios sa ato ang kinabuhi, no? So the alarming condition of our time is Satan's deception, no? So importante nga ato yung hinumduman kanunay ang wiles of the devils, no? Kay nasayod kita nga si Satan dili basta-basta nga kalaban, no? Ang Bible nagaingon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. Kinsa daw imong kalaban? Demonyo, si Satan. Mao nang kung mo-rebuke ka ni Satan, ato yung gamitan, ato yung i-mention ang dugo ni Kristo. Kay believers maka-overcome by the blood of Jesus Christ, no? Mao nang igamito nato ang dugo ni Kristo, no, to overcome the devil, no? O dapat hinlo ka, no? Dapat tarong ka, seryoso ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Vigilant ka. Kay niingon ang Bible, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour, no? Whom resist, steadfast in the faith. So importante na nga we are strong sa ato ang pagtuo sa Ginoo. Kay kung dili ka strong, mo rebuke ka ni Satan, siguradong pakyas ka, no? Dili na makuha tungod sa imong pagtuo nga dili strong. But the Bible says, whom i-resist is steadfast in the faith. Kinsa lang makaresist katong mga strong sa ilang pagtuo, no? Mao nang importante sa ato ang panahon karon nga dapat strong lang ta sa atong pagtuo sa Ginoo. Moabot man ang mga disaster,
dapat strong lang ta sa atong pagtuo sa Ginoo. Moabot man ang mga deception, dapat strong lang ta sa atong pagtuo sa Ginoo. Mao na ang solusyon, no? So the Bible says in 2 John, no? Atong basahon dinhi ang 2 John verse 7. What the Bible says in 2 John verse 7, for many deceivers are entered into the world. Nasayod kita nga daghan na og mga modisib nga naa nagsuroy-suroy sa kalibutan, nagasangyaw sa pangalan ni Kristo, pero wala ka masayod nga sila di ay mga deceivers. Ngano man, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh, this is a deceiver and antichrist, no? So, daghan og mga nagasangyaw nga dili Kristo, dili Ginoo si Jesus Christ, but sad to say, naa sila, nakaprophesy sila sa Bible, nga sila mga antichrist. O salamat sa Ginoo, nga we believe Jesus Christ is God, no? Si Hesus Kristo, Ginoo. So, niingon ang Bible din ha, look to yourselves, no? Dapat atong bantayan ang atong kaugalingon. Kay basing sa ato ang kaugalingon pa lang, kita madisib ni Satanas, no? Ato yung bantayan ang ato ang kaugalingon. Look to yourselves that we lose not those things which we have brought, no? Nga dili mawala ang atong hinaguan, no? Nga basin kita sa una faithful ta nga nangalagad sa Ginoo. Basin kita sa una since nga giluwas ta sa Ginoo, basin ikaw faithful nga magbasa sa iyang pulong, nagaampo sa atong Ginoo, pero karon basin wala nimo giampingan ang imuhang kinabuhi bilang Kristohanon, no? Basin imuhan ang napasagdan imuhang Christian life. But the Bible says, unsa may warning sa Bible dinhi, niingon ang Bible nga what we lose not those things which we have brought, no? Dapat atong bantayan atong kaugalingon nga dili mga wala ang ato ang hinaguan, no? Kay nasayod kita sa langit na ay loss of reward, no? Nga basin naa na kay na-invest nga mga ganti dito sa langit, pero tungod sa imong pagpabaya, tungod nga ikaw ning biya, ning backslide sa ato ang Ginoo, nawala imuhang gipang invest dito sa langit, no? Sayang, no? Mao nang giingon niya sa 2 John nga but that we receive of full reward, no? Dapat makadawat ta, makaangkon ta og mga ganti dito sa langit, no? So mao nang salamat sa Ginoo sa mga Kristohanon nga faithful nga mga lagad sa atong Dios. Atong iampo sa Dios nga kitang mga Kristohanon, kitang mga members sa Independent Liberty Baptist Church nga magpadayon gyud ta nga faithful sa ato ang Dios, no? Mao na importante lang sa ato ang pagtigom, no? Mao na importante sa ato ang kinabuhi bilang Kristohanon. Wala ta nagasimba dinhi para maluwas ta tungod kay luwas na tadaan, no? Nadawat na nato si Kristo. Wala ta nagasimba para ma-overcome, ma-endure ang ato ang kaluwasan. Dili. Wala ta nagasimba para sa atong kaluwasan. Nasayod kita nga luwas na ta sa dugo ni Kristo. Nagasimba ta para mag-glorify nato ang atong Ginoo. Para malipay ang Dios sa atong kinabuhi ug tagaan ta niyag mga reward dito sa langit, no? So mauna ang ato ang hinumduman nga naa gyud di ay tay mga responsibility bilang mga Kristohanon, no? So atong ingatan nga madisib ta ni Satan, no? Kay kani si Satan grabe ni ka wise, no? Grabe ka maggialamon, no? So dili siya magpahalata nga dautan ang imong gihimo, pero dili day kabubuton sa Ginoo, no? Ang imong gihimo mao nang na-deceive ka, no? Nalinlang ka, mao na di ay the alarming condition of our time, no? Matingala na lang ka nga luya ka na spiritually, no? Mao nang magbantay ta sa ato ang pagkakristohanon tungod kay isa ni sa paglinlang ni Satan, no? Ug unsa pa ang the alarming condition of our time is spiritual declination, no? Spiritual magkaubos. Imbis mag-grow ta spiritually, ang mga Kristohanon nagkaubos spiritually, no? Sa una, basin daghan tag verse nga na-memorize, pero karon wala na gyud tay verse nga na-memorize. Nga nung mangingon ana, ang
ang trending sa panahon karon, no? Mao nang bantayan nato Kristohanon, no? Dili ta magpadala sa trending sa panahon, dili ta magpadala sa Laodicean church. We are now in the Laodicean church, neither cold nor hot. Dili na nimo masabtan ang Kristohanon, mainiton din nabugnaw, mabugnaw din mainiton. Dili masabtan ang kinabuhi sa Kristohanon. Mao nang gitawag og Laodicean church. Ug dili tad muuyon, dili nato tugutan nga kita atong uyunan kana nga panahon, no? Atong iampo sa Ginoo nga kita mainiton kanunay sa pagpangalagad sa Dios, no? Mao nang alarming condition of our time is spiritual declination, mo decline ang atong spiritual life. Ato gyud ang hinumduman kanunay, we are subject sa tintal ni Satan, but atong iampo sa Ginoo nga dili gyud ta madala sa spiritual declination, no? So the Bible says in 2 Timothy chapter 3, basahon nako dinhi ang 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also that in the last days perilous time shall come. So naay makalilisang nga panahon nga moabot, no? So mauna ni karon, ingon ani na tungod kay ang tao ato nang makbasa dinhi sa verse number 2, for men shall be lovers of their own selves. So mauna ang gitagaag pagtagad sa tao karon ang ilang kaugalingon, satisfaction sa kaugalingon, no? Puro lang kaugalingon, wala na gyoy paghinumdom sa atong Ginoo. Ingon ana ang panahon, mao nay makalilisang giingon sa Bible, no? Covetous, no? Kanang grabe og desire sa mga worldly thing, grabe og desire sa mga material thing. Mao na ang covetous. Mao nang dapat kitang mga Kristohanon ato yuning bantayan kaning mga butanga. Kay kung maabot ni sa imong kinabuhi, makahadlok, makalilisang na sa imong Christian life. Kay ang Bible nagaingon, boasters, proud. So synonymous, halos the same nga nagpasigkarbo sa ilang kaugalingon, no? Tungod sa ilahang mga profession, no? Wala nay pagpaubos sa ilang kaugalingon. Nasayod kita nga dili ingonana si Jesucristo. Si Jesucristo, King of Kings and Lord of Lords, pero wala siya moanhi dinhi nga sama sa hari nga hari, no? Si Jesucristo nga naman nga wala moanhi si Jesucristo nga nailhan jud siya nga kami nga hari. Tungod sa Philippians chapter 2 nga he humble himself. Nagpaubos siya sa iyang kaugalingon na tao lang siya sa pasungan, no? Pobre ang iyang kaagi. Nga naman, he humble himself. Pero ang mga Kristohanon karon, grabe na kahambugiro, grabe na kapasigarbo sa ilang kinabuhi, no? Eskwela lang gani og mga grabe nga kurso, magpasigarbo na sa ilang kinabuhi. Mao nang gi-warning sa Bible, boasters, proud is abomination sa atong Ginoo, no? Ang Bible nagaingon sa book of Proverbs, 6 things are abomination unto the Lord. A proud look, isa na gi-mention. Ang proud look, mao nang dili ta magpasigarbo sa atong kaugalingon, ang tanan atong itugyan sa ato ang Ginoo, no? So boasters, proud, blasphemers, no? Kanang mga blasphemers, disobedience to parents, no? Kanang mga dili mo sunod sa ginikanan, no? So importante labi na kitang mga batanon pa, dapat mo sunod ta sa atong mga ginikanan. Nasayod kita nga walay ginikanan, magtudlo kanato og daotan, no? As long nga ang ginikanan naggiya kanato pinaagi sa pulong sa Ginoo, dapat mo sunod kita sa ato ang mga ginikanan, no? Nasayod kita nga ang kung makita nato sa Facebook, no, YouTube, grabe na ang mga batanon, no? Wala na pagtahod sa ginikanan, no? So dili nato na sundon, no? Kay ang Bible always nag-remind dinhi nga disobedience to parents isa ni makalilisang nga panahon nga moabot, no? And thankful, no? Kanang dili mapasalamaton sa Ginoo, no? Importante nga tanang butang nga naabot sa atong kinabuhi, dapat magpasalamat ta sa atong Dios. Nganuman tungod kay mauna ang kabubuton sa ato ang Ginoo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, the Bible says, unsa toy gisulti didto sa 1 Thessalonians 5 verse 18, in everything give thanks
for this is the will of God. No? So ang tanan day butang dapat pasalamatan nato ang atong Dios kay mauni ang kabubuton sa atong Ginoo. Pero ang Bible nagaingon unthankful daghanag mga tao nga wa gyoy pagpasalamat sa atong Dios. No? Unholy, no? Kanang dili balaan, no? Walay pagtagad sa ilang spiritual life, no? Without natural affection, no? Walay gugma sa ato ang Ginoo. Truth breakers, mubarog sa ilang kinabuhi bisan mali, no? Bisan wala sa kamatuoran, bisan wala nagsubay sa kamatuoran sa atong Ginoo, no? Barugan nila kung unsa ang ilang nadesisyonan, no? False accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, no? So masayod kita nga dapat buhato nato kung unsa ang maayo. To him that do it good and do it not, to him it is sin, no? Nakasala na taana kung naay mga maayo pero wala nato gibuhat, no? Ingon ana di ay ang principle sa Bible, no? Dapat kung unsa ang maayo atong himuon, no? Kung maayo magbasa og Bible, magbasa tag Bible. Kay kung dili nimo basahon ang Bible nga nasayod ka nga maayo, nakasala ka na, no? Kung ang pag-ampo sa Ginoo maayo kaayo, kung dili nimo buhaton nakasala ka na, no? Kay tungod kay mauna ang gisulti sa Bible, no? O ningon ang Bible dinhi nga traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, no? Mao ni subok palandungon sa ato ang panahon karon nga mas gihigugma pa ang mga butang din sa kalibutan unsa ato ang nagustuhan, no? Nga mga butang mas gihigugma nato, no? Mao na ang isa ka dako nga kamalian sa tao, no? Nga mahigugma sa kalibutan kaysa ato ang Ginoo, kaysa Creator, no? Kaysa tag-iya sa panalangin. Ang problema gihigugma lang nato ang panalangin, wala nato gihigugma ang nagpanalangin kanato, no? Ang atong unahon ang tag-iya sa panalangin nga mao nga ato ang Ginoo, no? Mao na ato ang higugmaon, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away, no? So daghan ang mga tao karon nga maayong itsura, mura og Dios nun, pero ang tinud-anay di ay dili sila anak sa Ginoo, no? So sama sa kung na inumduman tong kinabuhi ni Icleo, no? Kato si Icleo, grabe to, iyang giangkon nga siya ang Dios, no? Og naa kaniya ang kamatuoran, no? Tungod kay naa siya didto sa Dinagat Island of Surigao, no? So sila daw ang Dios kay Dinagat Island of Surigao. Mao daw na meaning sa Dios. Mao nang subok palandungon tungod kay kato siya is mao na giingon sa Bible nga having a form of godliness but denying the power thereof, no? From such turn away, no? So mao nang makalilisang nga mga panahon nga ning abot sa ato ang sitwasyon karon, no? Mao nang ang importante nga mga lagad ta faithfully sa ato ang Dios. Karon nga panahon importante gyud nga atong simbahon kanunay ang atong Ginoo, no? Always na nato ning mabasa ang Bible sa not forsaking the assembling of ourselves together. Naghisgot kini sa pagsimba sa atong Ginoo nga dili gyud nato ni hayaan, no? Dili gyud nato ni taken for granted ang ato ang pagsimba sa atong Dios, no? Isa ni ka maayo nga buluhaton ug isa ni ka kuman sa ato ang Ginoo. Tungod kay dili ka magiging faithful sa ato ang Dios kung wala kay pagsimba sa atong Ginoo, no? Mo claim lang ka nga faithful man ko sa atong Ginoo pero wala day sa lihok, no? So dili pinaagi lang sa atong baba maging faithful ta, kung dili pinaagi sa atong deed, no? Pinaagi sa atong paghimo, pagbuhat, magiging faithful ta sa atong Ginoo. Ipakita nato kitang mga anak sa Dios, ipakita nato ang ato ang fruits, no? Ipakita nato atong mga bunga nga maayo og resulta, no? Mao ning isa lang kapahinumdom karon kung unsa ang mga alarming condition sa ato ang panahon, no? Ang isa is shocking disaster, nasayod kita kung moabot man na
sa ato ang panahon karon, no? Na ay mga kalamidad nga moabot, no? Dili na ta mabalaka, atong iampo lang sa Ginoo kay kana siya magpahinumdom, warning na sa ato ang Dios, no? Ato lang yun ang kanunay hinumduman nga sometimes mabalaka ta, normal sa tao, but kung mabalaka ta, ato na lang ibutang sa pag-ampo sa Dios, no? O unsa pa to ikaduha is Satan's deception. So mao na ang ikaduha nga mag-ingat ta sa mga deception karon ni Satan kay nasayod kita nga grabe na ang kalihukan ni Satan, no? So ang First John nag-warning din sa ang First John chapter 4, ang Bible nagaingon sa First John chapter 4 unsa toy gisulti niya nga believe not every spirit, no? Dili ta mutuo sa tanan nga mga espiritu, no? Ang Bible nagaingon, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out of the world, no? So daghan ang mga false prophet nagtudlo og dili tama nga doktrina. Salamat sa Ginoo nga nagbase ta sa pulong sa Dios, no? Nagbase lang ta sa Bible, og we hope and pray nga ang atong nasabtan sa Bible is tama nga doktrina, no? So dili nato ikagarantiya nga kaning atong gisulti nakasabot ta tanan, no? Tungod kay ang Ginoo lang ang perfect, ang Ginoo lang ang naay pagsabot, no? Kitang tanan, kitang tao naa gyud tay kamalian, no? Mao nang dili tanan ato ang natama og understanding diri, but magampo ta sa Ginoo nga iyatang i-guide, no? Always tang i-guide og nagbase lang ta sa pulong sa Ginoo. Og ang last nga atong gi-mention, ang shocking disaster, ang alarming condition is spiritual declination, no? Ang Bible nagaingon sa Book of Peter nga but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, no? So ang Bible di ay nag-warning siya kanato, nag-command siya kanato nga dapat mag-grow ta sa ato ang spiritual life, no? Ang Kristohanon nga dili mag-grow basin questionably, no? So dili ta maka-judge, but ang Ginoo lang ang makahukom. So dapat kitang mga Kristohanon mag-grow ta spiritually, no? Pinaagi sa pagpaluyo sa buluhaton sa ato ang Ginoo. We are different gift nga gihatag sa ato ang Dios ug ato ning gamiton, no? Atong ihatag atong pinaka the best para sa ato ang Ginoo, no? So atong dili man ang ato ang pastor ang ato ang gi-promote diri sa atong simbahan. Ang ato ang gi-promote dinhi sa simbahan ang atong Ginoo, no? Kay daghan man kog na misinterpret nga kung sige daw tagsimba ang pastor lang ang madato, ang pastor lang ang bumabulahan, dili gyud na mao, no? Ato gyud nang change sa atong nahuna kay daghan mga simbahan ngayon ana nga padatuon man ninyo ang pastor, sige magsimba, sige hatag og offering. So dili ingon ana ang principle sa Bible. Ang atong gisimba ang atong Ginoo, no? Ang pastor is instrument lang para mo deliver sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Isang mouthpiece sa ato ang Dios. Mao na ang trabaho sa pastor. Mao na ang atong suportahan ang atong Ginoo, no? Atong suportahan ang panimbahon, no? Kaya ang atong gisimba, we serve God in spirit and in truth, no? Ang atong gisimba dili Dios kung dili espiritu og kamatuoran, no? Mao na ang atong paluyuan, no? Dapat sa panahon sa pagsimba mag-una ta sa simbahan, no? So dili nato paulaton ang atong Ginoo kay kung malate kita atong gipahulat ang ato ang Dios, no? So dili ingon ana, no? Sa mga trabaho mag-atang ta sa atong oras, no? Nga mahadlok ta malate kay kasab-an ta sa ato ang mga boss. Pero naay pinakalabaw nga boss ang ato ang Dios, no? Mao nang unahon nato atong Ginoo before sa time sa ato ang Dios, dapat naa na ta dinhi para maayo ang ato ang sitwasyon o atong relasyon sa ato ang Dios, no? So dalaygon ang Ginoo karon nga buntag sa ato ang Sunday school, no? So nag-remind ang pulong sa Ginoo og kitang tanan, no? Naatay mga kakulangon, no? Naigo tang tanan og dapat bag-o ta kitang mga Kristohanon, no? So dalaygon ang Ginoo. May the Lord are my blessing upon the preaching of this holy word, no? So mag-ampo ta. Gracious Heavenly Father, Lord God, and salamat Ginoo sa Sunday School. Ug salamat Lord, ikaw ang mga bless sa tanang programa sa serbisyo karon
gikan sa Sunday School down to divine service. Gamita Ginoo ang imong mensahe karon, imong pulong Lord nga mupukaw sa imong mga kanakan. Salamat Lord nga ikaw ang nagagamit kanamo. Ug Lord, padayon lang nga unta tagaan nimong kadasig sa pagpangalagad kanimo ang tanang member of the church. I-bless Ginoo matag isa. Salamat sa mga first timer. Ug Lord, ikaw ang mga bless sa matag isa. In Jesus name I pray. Amen.